Magandang araw po. Matagal-tagal po tayong hindi nag-upload ng ganitong video, no? Mapayapang umaga po sa ating lahat. July 10 po, no? Kaya ako nabanggit po yung date, at least para kung meron man tayo mapagkwentuhan, may pagbabasihan po kayo ng date. Kasi ito pong week na ito hanggang Biyernes, July 20, 19, basta hanggang Sabado, Linggo, darating po ang GT 150 ng Bodge Tarlac. Yan, sa mga nag-aabang po nung SR 150 GT natin, yan, meron po tayong delivery this coming July, itong week po na ito. So July 10 po ngayon hanggang inihintay po natin yan hanggang Sabado, no, mga brad. Yan, kaya po nabanggit ko yung ating date para may basihan kayo. Siyempre hindi nyo naman po mapapanood kagad itong ating video, no? Yan, medyo maulan po na umaga sa ating lahat. Medyo siguro papasok na rin naman na yung tag-ulan dahil nahahati na po yung buwan ng July. Yan. Buti po hindi siya yung talagang buhos na ulan, pabugso-bugso lang po siya. Pero palagi po natin pinag-uusapan yan. Hindi na po bago sa atin. Basta sa panahon po ngayon, palagi na lang tayo magdala ng panangga sa ulan. Lalo na po payong. Kasi kapag uminit po, sobrang init ng panahon, so okay lang na magpayong tayo. Pagka umulan, syempre mas okay po na magpayong tayo. Kaya sobrang gamitin po ng payong. Either good or bad po yung weather, parating good yung payong. Yan, a piece of advice, sabi nga po. Tapos first week of August, darating na po yung ating mga DSX 525. Yan, may kasama pong Black Knight yun, no? Alam nyo po yung mga Black Knight natin, kumpleto Ricardos po yun. Halos yung mga customer natin na bumibili, wala nang dinadagdag dun. Maliban na lang yung talagang gusto nila ng nagkakaroon, nilalagyan na lang po nila ng auxiliary light. Pero yun, may built-in MDL na po yun. May top box, may side pannier box, ay may side pannier. Yun, kumpleto na po yun. Tapos meron po siyang camera. Si Black Knight, meron po siyang camera. Tapos meron po siyang GPS. Ganun po ka-kumpleto si Bodge DSX 525 natin na Black Knight. Pati po yung mga 525 natin, darating na rin po yan. Pati po yung mga DSX 900 po natin. May Black Knight din po na version yon. Ganon din po siya, kumpleto. Tapos alam ko may cruise control na rin po yun. Kaya kumpleto na po ang mga DSX 525 version natin. Kasi ano po yung mga adventure na yan nagsimula po siya sa DS 500. Yun po yung naka-mags 1770 ng gulong. Tapos yung DSX 500, so naka-rim na siya. Tapos 1917 na po yung gulong niya, dual sport na DSX 500. Tapos yung pinaka-latest po natin is yung DSX 525 na po siya. So, ganoon na po siya, pinagkaiba lang. Pero magkaiba na po yung pairings niya, yung kaya ayun, konting-konti na
DSX series. Ipopost naman po namin yan pagkadating. Actually pinopost po namin yan, binababa pa lang sa truck, pinopost na natin para sa mga ano. Kaya lang sa kabilang banda po, sa isang side po is napakagandang balita, no? Pero sa mga iba na nag-aasam po ng DSX 525, actually naka-reserve na po yung mga yan nung pang June. Yung mga iba pa nga po May pa nag-reserve. So May pa sila nag-reserve, nagbayad ng reservation fee. Yung mga iba June, darating pa po yan ng August ng first week. So ibig sabihin po, yung mga darating natin na motor na DSX na hinihintay natin, sold out na po lahat yun. So hinihintay lang po natin na bumaba sa mga branches natin, tapos inform natin si customer na nandun na yung motor nila. Kung sinwerte-swerte nga po, kung minsan darating ng umaga yung mga motor, i-inform namin sina customer ngayong umaga may mga magre-release na, kinabukasan wala na po, wala nang matitira. So kung titingnan mo 2 days, 1 night lang, mare-release na po lahat. Kasi yun na nga po, matagal na po kasi nilang hinihintay yung mga yun. Kaya siyempre yung excitement nandun, kaya bilis lang yun. Kaya abangan po ninyo. Sana ma-update kayo kaagad pag nag-post po kami sa Facebook, yung gustong makakita ng mga DSX namin ng personal, lalo na po yung Black Knight. May mga nag-aabang dyan. Ipopost po namin para mapasyalan nyo na po bago ma-release. Para kung may time kayo, agad-agad punta na po kayo. Ayun, katulad po ng dati, syempre hindi naman po tayo matatapos nang wala tayong dagdag kaalaman, kahit konting-konti lang po, no? Pag-usapan natin yung itlog. Yan, bigla ko kasing naaalala yung nag-almusal po ako ng lagang itlog. Yung lagang itlog pa man din, kahit araw-araw kuminsan, basta wag lang 3 beses sa isang araw, kuminsan kahit araw-araw talaga, yung laga, hindi siya nakakasawang kainin kahit araw-araw. Yun. At hindi naman po siya masama sa ating kalusugan kung araw-araw yung lagang itlog. Kaya ayun, pag-usapan natin yung itlog. Sa octopus po, ako yung sa namin, yung octopus po pala, nangingitlog po yan ng 120,000 to 400,000 sa buong buhay niya naman na yun. Sa buong buhay niya. Ganun po kaano si octopus. At saka kung mapag-uusapan po ang pagiging ina, no? Diba, napag-uusapan natin, iba ang klase ang ina. Yung mga nanay po natin, no? Dadalhin tayo sa sinapupunan ng 9 na buwan. Tapos pag ipinanganak ka, delikadong delikado. Ganun po ang role ng isang nanay, no? Kaya saludo po kami sa mga nanay, no? Dahil dadalhin ka ng 9 na buwan. Pero si octopus po, 6 na buwan lang. 6 na buwan ka lang, 6 na buwan lang niyang dadalhin sa sinapupunan niya. Yung yung mga itlog niya or yung mga magiging anak niya. Pero ito yung matindi na maikukumpara natin na sakripisyo, no? Si octopus po doon sa 6 na buwan, 6 na buwan po siyang hindi kumakain. 6 na buwan po para lang bantayan yung mga itlog niya. Ganun po siya
katindi. 6 na buwan, 6 na buwan din po niyang hindi siya kumakain. As in, hindi po siya kumakain. Para lang masiguro na safe yung kanyang mga itlog. Pero alam niyo po kung anong masakit. Sa 1,000, 2,000 po na itlog niya, sa pag-aalaga po niyang yon, sa sakripisyo po niyang yon, 1 o 2 lang po ang makakasurvive. Yun, ganun kalungkot ang buhay ni octopus. So, ganun pa man po, nandito na po tayo sa aking trabaho. Katulad po ng dati, maraming salamat po sa pagsama sa akin. Maraming salamat po sa pagsuporta sa aking channel. Hanggang sa muli po, salamat.